Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay medyo sensitibo at kaya ko lang po ito babahagi sa inyo ay dahil ang bilang 31 ay sumunod sa bilang 30. Kasi verse 30, susunod verse 31 na eh. Sa akin po na tiyempo. Ang topic po ay tukol sa divorce and remarriage. So ito pong topic na ito, maraming pastor na umiiwas sapagkat napakarami pong sitwasyon na sensitibo at yung iba naman naguguluhan daw sila sapagkat hindi malinaw ang sinasabi sa Biblia patungkol dito. Pero hindi po magulo ang Biblia o hindi siya malinaw. Tulad ng minsan mga difficult passages o mahirap na mga katuruan sa Biblia, pinahihirap ng mga tao sapagkat ayaw nila ang malinaw na sinasabi nito. Amen? Minsan ganun ayaw natin. Yung ba talaga ibig sabihin yan? Baka naman hindi. So hindi po ang problema sa kalabuan ng Biblia, kundi sa kalabuan ng mga tao. Kaya ngayon po ay sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, pag-uusapan po natin ang patungkol dito. At sana habang nagsasalita ako, pinagpe-pray nyo ako para hindi ako pawisan ng malapot. Okay? So tumayo po tayong lahat at basahin natin ang 2 verses lamang. Last week, tayo ay tumigil sa Matthew 5:30. Ngayon naman, Mateo 5:31 hanggang 32. Basahin po natin. Sinabi rin naman, kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa, maliban kung ito ay nangangalunya, itinutulak niya ang kanyang asawa sa kasalanang pangangalunya, at sino mang makipag-asawa sa babaeng pinalayas at hiniwalayan ay magkakasala rin ng pangangalunya. Manalangin po muli tayo. Panginoon, kami po humihingi ng tulong sa inyo. Alam po namin na ang inyong pag-iisip ay perpekto. Yung sinabi nyo, ilang libong taon na ang nakararaan, ay totoo pa rin hanggang ngayon. At Diyos lamang ang makakapagsalita ng ganyang klaseng pagtuturo sapagkat alam nyo po ang mangyayari, alam nyo ang nasa loob namin. Panginoon, ako po'y nananalangin para sa aming lahat na iba-iba ang sitwasyon. Sana, Panginoon, ay pag-aralan namin ang iyong salita at hindi ito kontrahin ayon sa aming ibig o sa aming sitwasyon. Alamin muna namin ang pamantayan at pagkatapos manalangin kung paano itutuwid ang iba-ibang sitwasyon. Sa amin, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Salamat po sa inyong pagtayo. Malinaw po at hindi mahirap ipaliwanag ang patungkol sa pag-aasawa at diborsyo. Ngunit, ang ating pong gagawin ngayong hapong ito ay hindi para sabihin sa bawat isa kung tama o mali, si ganyan o si ganon o ako. Pag-aaralan lang po natin yung tinatawag na standard, yung sinasabi ng Biblia patungkol sa mga bagay na ito. Kalimutan na po muna natin yung mga mahirap gawin ba o hindi na kayang ituwid. Sapagkat may mga sitwasyon sa mga naghiwalay o nagdiborsyo na hindi mo na pwedeng itama. Ngunit, laging ang salita ng Diyos o ang puso ng Panginoon ay may awa. Merong konsekwensya, hindi na maituwid, ngunit laging merong pag-asa. At merong pwedeng gawing tama sa hinaharap. Kaya ito po siguro ay pinakapaborable doon sa mga hindi pa nag-aasawa o doon sa mga nag-asawa at wala pang problema, at makakatulong din ito doon sa mga siguro nag-asawa, nagdiborsyo, naghiwalay, para alam nyo kung ano yung pamantayan ng Diyos. Ngunit wag po muna tayong maghuhusga base sa mga sirkumstansya. So ito yung tinatawag na informational. Hihimayin natin ang salita ng Diyos upang maituwid ang mali at makaiwas na magkamali. So tulad po nung sinabi ko, ang kautusan patungkol sa
pwede bang mag-divorce o hindi, ano bang gagawin ko sa aking sitwasyon, ay hindi malabo sa Biblia. Ngunit, ang pagsasama kasi ng babae at lalaki bilang mag-asawa, ay talaga namang masasabi nating laging mahirap. Sabi nga nila, 50% daw ng ikinakasal ngayon ay naghihiwalay. Hindi na nga 50. Sabi nila, every 2.5 marriages, hindi ko alam sabihin nun, merong naghihiwalay na 1.5 sa every 2.5. Hindi ko alam ibig sabihin nun. Ngunit mas marami ang naghihiwalay. Kaya ang ginagawa po ng mga tao, hindi lang ngayon, ngunit yung mga nakaraang panahon, meron silang sariling interpretasyon kung paano ipapaliwanag ang tama sa pagdidiborsyo. Hindi lang po sa Christian community, pati na sa buong mundo, may kanya-kanyang batas. For example, noong kapanahon na ni Jesus, yung mga Arabs, yung Arab custom, at kahit yung ibang Hudyo, kung gusto mong idiborsyo ang iyong asawa, walang papeles. Ang tangi mo lamang dapat gawin ay sabihin sa kanya ng 3 beses, dinidiborsyo kita, dinidiborsyo kita, dinidiborsyo kita. At tayo ay diborsyado na. Totoo po yan. So, ganun lang kadali doon sa mga Arabs noong panahon na yon. Hindi ko alam kung ganyan pa rin ngayon. Ngunit ang mga Israelita, dahil sila ay bayan ng Diyos, si Moses nalabag sa kanyang kalooban, ngunit para hindi naman maging kawawa yung babae. Kasi ang babae noon, pag sinabi mong, I divorce you, pag na-divorce yung babae, yung pong babae na yun, noong unang panahon, ay siguradong maghihikahos. Sapagkat ang mga babae, walang kakayahan na maghanap buhay. At wala rin karapatang maghanap buhay. Kaya ang mga Israelita ay naiiba. Hindi nila sinasabi, gumagawa sila ng papel. At ito ang pinag-uusapan dito sa ating binasa. Nabigyan nyo sila ng kasulatan. Sapagkat pag may kasulatan yung babae, protektado siya. Kasi pwede siyang mag-asawang muli. Ngunit hindi komot nagkaroon siya ng papel, yung kanyang pakikipaghiwalay sa kanyang asawa ay tama na sa paningin ng Diyos. Ito ay pagproteksyon lamang sa babae. So, ang mga Israelita, para maproteksyonan, sinabi, bigyan mo ng papel. Ngunit hindi ito iniutos. Kasi ang sinasabi ng mga Pariseo, pwede naman ng divorce. Inutos nga ni Moses eh. Hindi ito utos. Ito ay panukala upang hindi maapi ang mga babae. Ngunit ang paghihiwalay ng ganon na walang dahilan ay labag pa rin sa kalooban ng Diyos. Kaya ang ginawa ng mga lalaking Hudyo dahil nagkaroon ng panukalang ganon, ang ginagawa nila ay papilang pala eh. Walang problema. Medyo mas mahirap nga lang yan kaysa dun sa mga Arabo na sasabihin lang. Tayo, mga Hudyo, ay walang problema, papilang pala. So kahit na isyuhan ng papil yung babae, at pwede nang mag-asawa yung babae, yung diborsyo na yun ay kasuklam-suklam pa rin sa mata ng Panginoon. Nakuha niyo po ba? So, nire-regulate lang yung social order. Ngunit hindi ito pinahihintulutan ng Panginoon. Ngunit yung mga Hudyong lalaki noon, dahil gusto nila iba-iba asawa, o kita mo, pwede oh. Ito ang itinutuwid ni Jesus dito sa Mateo 5:31. Na sinasabi niya, muli, yung panglabas ang importante sa inyo. Oy, ang aking diborsyo ay lihitimo kasi may papel ako. Ngunit sabi ni Jesus, pero sinasabi ko sa iyo, maaaring may papel ka. Ngunit sa mata ng Diyos, ikaw pa rin ay nagkanulo. So muli, itong pinag-uusapan natin ay ang pagtutuwid ng Panginoon sa maling katuruan ng mga pastor noon patungkol sa diborsyo. Sa kanila, panlabas lamang, maayos na. Di ba yung pinag-aralan natin ng mga nakaraang panahon? Pag hindi ako pumatay, okay na. Hindi. Maisip mo lang, para ka na rin pumatay. Dito naman, hindi komot, meron na akong papel, lihiti mo na, hindi.
Yan po ang pagtutuwid na sinasabi ng Panginoon na muli binabalik niya sa puso ang pagiging makadiyos, hindi sa panglabas ng mga aksyon ng tao. Napakarami pong maling katuruan patungkol sa pagdidiborsyo, paghihiwalay, sapagkat ito ay isang napaka-common na relationship, siyempre yung pag-aasawa. Diba? Sabi natin sa Arabo, sasabihin lang, I divorce you 3 times. Sa mga Hudyo, i-issue lang ng papel. Ngayon, meron ba mga sitwasyon ngayon sa tingin mo na mali ang mga panukala patungkol sa pagdidiborsyo? Sa Amerika, meron silang tinatawag na no-fault divorce. Alam niyo ba kung ano yun? Wala nang dahilan. Dati kasi kailangan may dahilan ka para magdiborsyo. Halimbawa, inaapi ka o meron siyang ginagawa. Ngayon, hindi na. Yung kanilang bagong panukala, no-fault divorce. Basta mag-apply lang tayo, mag-agree tayo, wala nang kailangan dahilan, hiwalay na. Sa tingin nyo, yun ay lihitimo sa mata ng Diyos? Sa mata ng tao, kasi may papel Pero muli, sa mata ng Diyos, hindi yun lihitimo. Sa Pilipinas, ano bang katuruan dito na medyo mako-question natin? Yung tinatawag na, may divorce ba dito? Annulment. Yung annulment naman, iba naman ang kalakaran doon. Yung annulment, hindi kayo pala naging mag-asawa. Ano ba mga dahilan? Ba't mo, hiwalay na kita, bakit? Hindi naman lihitimo yung ating pag-aasawa. Bakit? Nung nagpakasal tayo, baliw ako You know, yun ang number 1 reason, temporary insanity. So yung inyong nung sumumpa ka sa harap ng huwes, wala ka sa isip mo, kaya annulable. Hello? Para mas malala yung kaysa sa divorce, Kasi, muli, wag po tayong maghusga. Ito ay sinasabi lang natin at napapansin ko sa inyong reaksyon na pamilyar sa inyo to. At hindi rin tayo naandito para husgahan ng bawat isa o kahit yung sarili nyo. Ito po, alam nyo, maraming mga batasan Diyos na hindi natin masunod. Wag nating isipin yung nakaraan. Ano ba ang gagawin natin sa hinaharap? So kung ikaw ay nasa sitwasyon na mali, wag kang, tanong mo na lang kay Lord, Lord, paano ko po ba maitutuwid? Ngayong alam ko na. Okay ba yon? At huwag ka rin maghuhusga sa iyong kapwa na ikaw naanal ka, mali. Lahat ho tayo may pinagdaanang kasalanan, hindi ba? Ngunit ang maganda kasi kay Lord, pag nalaman mo na, gawin mo na yung tama. Ngunit maliwanag na ang pagdidiborsyo ay kinasusuklaman ng Diyos. Makikita natin sa Malakayas 2:13 hanggang 17, ang malinaw at diretsong deklarasyon ng Panginoon sa kanyang opinyon sa nagdidiborsyo. Sabi po dito sa Malakayas, kahit padiligin ninyo ng luha ang altar niya. Balik na naman tayo, di ba? Natatandaan nyo, ilang linggo na yung nakalipas. Yung pag napopuot ka sa kapwa mo, sabi, taka muna, wag ka muna mag-worship, lumabas ka muna, makipagkasundo ka. So dito muli, sinasabi ni Lord, kahit napaka-religyoso mo, worship ka ng worship, ngunit hindi tama ang puso mo, hindi ko to kinikilala. Ito naman sa ibang dahilan, kahit pa manangis kayo at dumaing, hindi na niya kalulugluran ang mga handog ninyo sa Kanya. So this is talking about worship. Itinatanong ninyo kung bakit. Saksi si Yahweh na kayo'y sumira sa pangako ninyo sa inyong asawang pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa, the wife of your youth. Sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya, bagamat nangako kayong magiging tapat sa Kanya. Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at espiritu? Ang layunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Kaya't huwag ninyong pagtaksilan ang babaeng pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa. Sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Napopuot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa, kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa. Napakalinaw po. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung technicality.
teknikalidad ng paghihiwalay. Ngunit yung technicality, at saka yung gusto ng Diyos, minsan ay hindi mo pwedeng gamiting dahilan sa pagdidiborsyo. Tulad nung ginawa ni Moses, babasahin natin mamaya, sinabi niya, sige, pwede kayong mag-issue ng divorce papers. Pero hindi ibig sabihin, ligtas ka na sa disiplina. Kaya ko lang ikaw pinapayagan sa mata ng gobyerno na mag-issue ng divorce paper para maproteksyonan yung babae na naaapi. At hinahambing ko yan, meron ding teknikalidad ngayon na sasabihin si Jesus, ngunit hindi ibig sabihin ay libre ka na makipagdiborsyo o makapaghiwalay. Nung pong ating pinag-usapan, itong tinatawag nating 6 antitheses o yung mga katuruan ng pagtutuwid ni Jesus tungkol sa interpretasyon ng mga Pariseyo, sinimula natin doon sa tinatawag na pagpatay. Sinabi natin, sabi sa Bible daw, sabi ni Jesus, sabi ng mga ninuno nyo, huwag kang papatay, ngunit nililino ko, huwag ka man lang mapuot. At sinabi niya sa pangalawang antithesis, huwag kang mangangalunya, ngunit sinasabi ko sa iyo, ni huwag kang mag-iisip ng malaswa. Ito naman, pangatlo, huwag kang makikipaghiwalay. Pero ang sinasabi ko sa iyo, kahit meron kang papel na pwedeng ibigay at pwede mong pwede kang hayaan ng gobyerno o ng hukom na magkaroon ng papel, hindi ibig sabihin yan, ikaw ay hindi na adulterous o may maling ginawa. So sabi niya sa verse 31, di ba? Anong sabi dun sa verse 31? Sinasabi rin naman kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki inyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. So sabi ng mga Pariseo, ayan, di ba? Ikaw na rin ang nagsabi na pwede palang bigyan ng kasulatan. So, ibig sabihin, ang divorce ay pwede sa mga Kristiyano. Ngunit ang tinutukoy niya rito ay hindi yung paghiwalay sa lehitimong dahilan. Ito ay patungkol doon sa paghihiwalay dahil nga sa proteksyon ng babae. So, ang tinutukoy dito ay yung sa Deuteronomy 24:1. Isyuhan nyo ng papel at ito ay bumabalik sa Deuteronomy 24:1 kung saan sinasabi, kung mag-asawa ang isang lalaki ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae dahil may natuklasan siya ritong isang hindi kaaya-aya at gumawa siya ng kasulatan ng paghiwalay, ibinigay ito sa babae at ipinalayas ito sa kanyang pamamahay. So ito yung sinasabi nila na pinapayagan ni Moses ang diborsyo. Ngunit ang sinasabi dito, hindi ito hinayaan bilang kaaya-aya sa paningin ng Diyos. So pag diniborsyo mo ang babae at ang dahilan ay dahil meron ka lang hindi gusto sa kanya, halimbawa, sinusunog niya yung kanin, hindi marunong magsaing. Natatawa kayo, yan ho yung mga dahilan noon. O kaya, hindi ka mabait sa biyenan mo, babae. Pwede na kitang hiwalayan. O kaya, hindi mo ako ginagalang. Ganun ho, kababa ang tingin ng mga tao noon sa mga babae. Sabi niya, pag ito ay meron kang nakitang hindi kaaya-aya sa kanya, issuehan mo siya ng divorce paper. Hindi ho yun ang konteksto. Sinasabi, alam mo, tigas ng ulo mo. Sabi na, bawal ang divorce. Pero kung itutuloy mo ang katigasan ng ulo mo, at hihiwalayan mo pa rin ang iyong asawa na wala namang dahilan na lihitimo, at least, isyuhan mo man lang siya ng papel para siya ay maproteksyonan. Pero ang sinasabi ng mga Pariseo na tinutuwid ni Jesus, ang sinasabi nila, yan o sabi ko, meron hindi kaaya-aya, i-divorce mo. Hindi utos kung hindi isang bagay na ginawa upang hindi masaktang mabuti ang mga babae. Tulad po ng pinag-usapan natin, napakaraming dahilan kung bakit gusto maghiwalay ng mga tao.
Ngunit ang sinasabi ng Panginoon, makikita natin mamaya, meron lamang isang lehitimong dahilan kung bakit pwedeng maghiwalay ang mag-asawa. Nadno sa verse 32 mamaya. Pero hindi isa dito ay yung kung ano-anong dahilan na nagsaing ng tutong o yung kanyang pinakbit ay lasang ampalaya o hindi siya marunong maglaba. Dahil yan ang ginagawa. Natatawa kayo dyan. Hindi ba ngayon napakaraming naghihiwalay na kung ano-anong dahilan? Hello? At sinasabi ng Panginoon, kahit makakuha ka ng papel, makakuha ka ng annulment, lihitimo ka sa mata ng gobyerno, sa mata ng Panginoon, may ginawa kang mali at kasuklam-suklam sa kanyang mata. Sapagkat maraming tao na naghahanap ng pinakamaliit na hiblang dahilan upang kanilang hiwalayan ang kanilang asawa. Kaya nga po, sa batas, bago nagkakaroon ng demandahan, sasabihin mo na hindi ako naghanap ng mga husgado na aayon sa aking interpretasyon sapagkat isa lamang ang interpretasyon ng Panginoon. So sa mata ni Jesus, yung mga diborsyo, yung mga paghihiwalay na naisyuhan ng papel, kahit naisyuhan ng papel, ay hindi pa rin lehitimo. Teka muna, Pastor EJ, ano man sinasabi mo? Walang dahilan na lehitimo sa mata ng Diyos na maging dahilan sa paghihiwalay? Naan po doon po tayo sa verse 32. Ito yung tinatawag na ang tanging rason o the exception clause ng divorce. No? Marami kasi nagsasabi na hindi hinahayaan ng Biblia na magdiborsyo sa kahit anong dahilan. Sa totoo lang po, sana ganun nga. Magiging komportable na ako na sabihin yun. At bilang pastor, at bilang nasa simbahan, mas maganda pa nga sabihin ng mga pastor, oy, walang sinasabi sa Biblia na kahit anong dahilan na magkaroon ng lehitimong diborsyo ang mag-asawa. By the way, itong pinag-uusapan natin ay mas mahirap i-preach sa Pilipinas sapagkat wala talagang diborsyo dito sa mata ng gobyerno. Kaya nga may annulment. Ngunit ang sinasabi dito, sa verse 32, merong isang rason na sinabi si Jesus. So, hindi po natin masasabi na wala kahit sa Biblia, may isang verse na sinasabi, kahit kailan, walang dahilan, ang pagdidiborsyo. Nandito po sa verse 32. Sabi sa verse 32, ngunit sinasabi ko sa inyo, ito na yung pagtutuwid, antithesis, no? Kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki o babae, goes both ways, ang kanyang asawa, maliban. So ito yung exception clause. Kung ito ay nangangalunya, itinulak niya ang kanyang asawa sa kasalanang pangangalunya at sino man makipag-asawa sa babaeng pinalayas at hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. So ito po yung tinatawag ng mga theologians, the exception clause. Lahat ng rason ng pagdidiborsyo ay mali at magiging adultery unless ang dahilan ng pagdidiborsyo ay sexual immorality ng iyong asawa o ng isang partner. Ano ba yung sinasabi dito sa Mateo 5:32 na pangangalunya? We have to go and intindihin yung salitang yon, pangangalunya. Ano? Sa English, sexual immorality. Sa King James Version, fornication, pangangalunya. Yung pangangalunya kasi parang pagkaliwa no? Sa Tagalog. Pero yung original English niya sa King James, fornication. So hindi lang pagkaliwa. Ano? Fornication is from the Greek word porneia. Yun yung dahilan, nakaisa-isa. Ano ba yung porneia? Familiar ba yung salita, porneia? Pornographeia.
pornography. At sabi sa Strong's Greek Dictionary, tulad ng tinuturo ko sa inyo, we go back to the original language para makita talaga sinasabi ng Panginoon. Yung pornography of porneia ay hindi lamang adultery. Ito ay harlotry o pagiging prostitute, extramarital infidelity, homosexuality, at sabi sa Strong's Greek Dictionary, pati yung tinatawag na bestiality. Ano yung bestiality? Pakikipagtalik sa hayop. Merong ganun, ha? Sa Mexico, meron silang mga show doon na kabayo, hindi ko nasasabihin, nasa pulpito. Pero may bestiality. So ito yung dahilan na pag merong asawa na hindi isang beses na pagkakamali lang, yung tuloy-tuloy, ayaw tumigil. Kasi baka mamaya, nangalunya ka, wala ka na. Pwede na kitang i-divorce. Yung original na lengguwahe, ito yung sinasabi na way of life. Hindi tumitigil yung asawa mo. Sa Christian life, ganun din, di ba? Sabi nga sa Galatians, walang tao na nakikiapid, lasinggero, sinungaling ang makakapasok sa kaharian ng langit. Ikaw ba nagsisinungaling ka? Paminsan-minsan. Di ba? Pero hindi way of life. Minsan nagkakamali ka. Gwapo ka ba? Oo, kamukha ako ni John Lloyd. Pagsisinungaling po yun. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Minsan nakakapagsinungaling ka, pero mali. Hindi sa way of life. So hindi mo pwedeng sabihin na yung exception clause, nangalunya yung asawa ko, hihiwalayan ko na siya. It's talking about a way of life. Tuloy, 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 tuloy. Hello? Sabi sa inyo, papawisan ako ng malapot dito . So, yan po yung sinasabi. Kung ang diborsyo ay hindi dahilan ng porneia, fornication, sexual immorality, pangangalunya na tuloy-tuloy, pag naghiwalay kayo at nag-asawang muli, yung pag-aasawa na yon lihitimo sa mata ng batas, ngunit sa mata ng Diyos, it is adultery. Example, yung sinabi natin sa Deuteronomy 24:1, di ba? Sabi ni Moises, pag naghiwalay kayo, hindi dahil sa sexual immorality, kung hindi may nakita ka sa kanya, hindi sexual immorality. Tutong ang kanin niya, hindi siya mabait sa biyanan niya, at hiniwalayan mo siya. Pag nag-asawa, yung babaeng yon na hiniwalayan, na hindi ito yung dahilan, that woman and that man becomes adulterous. Nag-divorce, na-issuehan ng papel, di ba? Sabi sa Deuteronomy. Nag-asawa, anong dahilan ng paghihiwalay? Sexual immorality ba? Hindi. Pag nag-asawa sila, that marriage, kahit may papel, is adultery. Sapagkat ang sabi ni Jesus sa verse 32, basahin po na natin sa verse 32, kapag hiniwalayan ng isang lalaki o ng babae ang kanyang asawa, maliban sa pangangalunya o fornication, ongoing way of life, hindi ito lehitimo sa mata ng Diyos. So kung meron naghiwalay, hindi, halimbawa, for example, yung lalaki may sexual immorality, naghiwalay. Yung babae, inosente. Wala, hiniwalayan siya, nakiapid yung lalaki. Na-issuehan ng divorce papers. Ang tanong, pwede bang mag-asawa muli ang isa sa kanila? Ang sagot, yung lalaki na nakiapid, pag nag-asawa yon, that new marriage is adultery. Pero yung babae na inosente can remarry. The innocent party can remarry. So, yung remarriage, hindi ito kinukondena para doon sa innocenting partner. Ito ay kinukondena para lamang doon sa nangalunya, doon sa punto ng paghihiwalay. Yan po ang tinutukoy dito. Ngayon, kahit dito sa mundo ng mga evangelicals, mga protestante, mga born again, merong mga
pastor, ayaw i-preach to. Kasi baka, ang sabi nila, baka panghawakan ng mga tao na pwede pala ako makapaghiwalay. Pero ang trabaho po ng pastor ay hindi para sabihin, Lord, hindi ko na lang isi-share yung verse 31, 32. Kasi baka may mag-divorce. At tulad nung sinabi ko, ang Panginoon, kahit meron kang basihan dun sa teknikalidad, ang sinasabi niya, magpatawad ka ng magpatawad. So pag nag-asawa yung tao muli na nakikiapid bilang dahilan ng paghiwalay dun sa una, siya ay isang adulterer. Makikita po natin yung katuruan ng Panginoong Hesus na yan sa isang parallel verse sa Matthew 19:7-8. Sabi dito, tinanong siya ng mga Pariseyo. So mga Pariseyo talagang tinitira si Jesus. Kung gayon, bakit inutos? Ayon ang tinutuwid ni Jesus. Hindi naman inutos yung pagdidivorce. Provision siya sa katigasan ng puso ng mga nangangalunya. Pero sabi nila, ba't mo sinasabing bawal kay Lord ang divorce? Bakit inutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay? Hindi nga utos, provision. Ang nagsabi nun ay mga Pariseyo. Sumugot si Jesus, ipinahintulot ni Moises na palayasin at hiwalayan o diborsyo ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo na hindi lamang nakapagluto ng magandang kanin, hindi lamang ginalang ang kanyang biyenan, hinihiwalayan nyo na. So, siya ay inutos ni Moises na pinapahintulot ko mag-issue ng papel para sa proteksyon lamang ng babae. Subalit, hindi ganon ang intensyon ng Panginoon sa pagiging mag-asawa. Sabi sa verse 9, ito ang sinasabi ko sa inyo. So ito yung klarifikasyon niya. Sino mang lalaking magpalayas at humiwalay sa kanyang asawa, maliban, there it is, the exception clause. Ang tanging rason kung ang asawa niya ay nangangalon niya, one time? Hindi. Hindi tumitigil. At mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalon niya. So pag nagkaroon ng divorce, nag-asawa yung guilty party, yun ay, yung bagong union na yon is an adulterous relationship. Paano yan kung may papel na kami, adulterous? Yan nga po sinasabi ko. Hindi na pwedeng ituwid, may konsekwensya, pero ang Panginoon ay nagpapatawad. Kung may papel na yan, wala na po tayong magagawa sapagkat ginawa mo na yan. Kaya nga po sinabi ko kanina, itong sermon na to ay maganda para dun sa mga hindi pa nag-aasawa o sa mga bagong mag-asawa, huwag niyong pag-iisipan ng divorce sapagkat napaka masalimuot at maaaring may mangyari sa iyong buhay na hindi naman inintensyon ng Panginoon na mangyari sa iyo. So yan po yung tinatawag na exception clause. Kaya sinasabi dito ng Panginoon na mula ngayon, ang sinasabi niya, yung mga katuruan, maling interpretasyon ng mga Pariseyo patungkol sa lumang tipan ay akin ang nililinaw. Nililinaw ko na ang tanging dahilan lamang ng diborsyo ay dahil sa porneia ng kapartner na ayaw niyang tigilan. Pero makikita po natin na itong teknikalidad nito ay nasa sapawan ng mas matataas na katuruan. Sapagkat sasabihin ng Panginoon sa atin na kahit meron kang sufisyenteng dahilan para makipagdiborsyo, ang Kristiyano ay pipigilan ang makipagdiborsyo sapagkat ang pag-aasawa sa disenyo ng Panginoon ay permanente. Hindi lamang pag ang mga bagay ay perpekto at walang pagkakamali. Ngunit kahit mayroong pagkakamali, ang intensyon ng Panginoon ay maging permanente. At lalo na sa mga Kristiyanong katulad natin, tayo'y mga pinatawad at may kakayahang magpatawad. Kaya sana, walang tatayo ngayon at aalis na. Kalahati pa lang ang sermon. Ayun, nakuha ko na. Merong dahilan para ako'y makapag-divorce. Alis na ako.
Sasabihin ko sa asawa ko, nangulunya ka, I divorce you, I divorce you, I divorce you. You're wrong, you're wrong, you're wrong. Stay, stay, stay. Hindi pa tayo tapos. Mas matindi po yung sasabihin na. Kasi alam nyo, ang topic ng diborsyo, kaya napakarami mga opinion niya sa iba-ibang bansa. Kasi maraming tao, hindi naman nila hinahanap yung opinion ng Bible. Naghahanap sila ng justification para sila ay makahanap ng bagong asawa. Kaya nga sa Amerika, no fault divorce. Wala nang dahilan. Sa Arabo, sasabihin mo lang 3 beses. Sa Pilipinas, sa tingin ko, yung technicality. Pero hindi po yun. Nagbigay ang Diyos, ang Panginoon, ng malinaw na pamantayan. Ngunit, sa Kristiyano, ang sinasabi, hindi ko mo nakapag-issue ka ng papel, ay okay ka na. Ang sinasabi ni Lord, kahit meron kang, yung iba sa inyo, may mga sitwasyon kayo. Kanina, pinlist ko to sa Paranaque. Ang dami yung nag-iyakan eh. Talagang hagulgol. Sabi ko, misis ko, ba't ang daming umiiyak hagulgol? Sabi niya, ang haba kasi ng sermon mo eh. Hindi ho, biro lang. Hindi ho. Maraming nalinawan, siguro. So, ang ginawa ng mga Pariseo at saka yung mga Hudyo, ayun, sinabi ni Moises, pwede na tayo mag-divorce. Mag-divorce na tayo. Issue na natin ang papel. Sana hindi yan ang gawin natin. Mga kasama? Sana yung meron mga intention dito, hindi nyo sasabihin. Ayan, sabi ni Pastor EJ, merong exception clause. Technicalidad dyan. Hindi yung panglabas, kundi yung pangloob. Sapagkat ang disenyo ng Panginoon ay permanente kahit merong nangalunya. Kahit merong nagkamali. Sapagkat ang relasyon natin sa Panginoon, nagkakamali pa rin tayo, ngunit tayo kanyang pinapatawad. Ang disenyo ng Panginoon, bago mo gamitin yung teknikalidad, magkaroon ka muna ng tunay na pagpupursigi na magpatawad para magkabati. Hindi yung naghahanap tayo ng rason para ito'y iwanan. Hindi aksidente na yung binasa ko sa inyo na Mateo 19, yung binasa natin kanina, yung sinabi ni Jesus, hindi pwede makapaghiwalay maliban sa porneia. Bago pumunta dun si Jesus sa chapter 19, kung saan naandun yung exception clause, kanya munang ibinahagi yung chapter 18, kung saan ito ay mga sunod-sunod na sermon patungkol sa pagpapatawad ng mga nangangalunya laban sa iyo, ng mga nagtataksil sa iyo, sapagkat tayong lahat, Kristiyano na, sinagip na, nagkakasala pa, minsan paulit-ulit. Pinapatawag ka ba ni Lord? Hello? Ba't tahimik kayo? Saya ng basihan. Yung chapter 18 ng Matthew, before the exception clause chapter, talks about the parable of the lost sheep, the lost coin, and the prodigal son. Di ba yung prodigal son? Sabi doon sa tatay, amin na yung mana ko. Sana patay ka na. That's chapter 18. And then chapter 19 talks about divorce. And then, ito pong binabasa natin na ating main text, itong Matthew 5:31-32. Next week, nangungusap naman tungkol sa pagtupad mo sa iyong pangako. Ngayon, 31-32 tayo. Pero sabi sa verse 33, narinig din ninyong inutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan, sa halip tuparin mo ang inyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ano ba ang sumpa natin nung tayo mag-asawa? Iibigin kita. Iti misis ko. Iibigin kita. Hanggang kamatayan. Hindi yung iibigin kita pag wag kang magkakamali. Kailangan yung sinaing na dinurado wag mong sisirain. Mahal yan. Wag mong hindi igagalang aking biyanan. Wag kang mangangalunya, kundi yung aking panata kay Lord na mahalin ka sa hirap at ginhawa, sa kabutihan at kasalanan, ay hindi ko natutuparin. Kaya nga sinabi yung panata natin sa ating asawa, sa harap ng Diyos, mamahalin kita, hindi lamang pagkamahal-mahal ka, kung hindi kahit minsan mahirap ka mahalin. At kahit na nga minsan, maaaring nagtaksil, ngunit patatawarin kita.
Sinasabi ko po to kasi isinare ko sa inyo yung teknikalidad, ngunit wag po tayong gagaya sa mga Pariseyo na kumot meron ng magagawa sa panglabas, yung pangloob, ay hindi na po natin iaayos. Meron naman pangalawa na sinasabi nila, isa pang exception clause. Ito naman yung pag ikaw ang iniwanan. Nasa unang Korinto 7:12 hanggang 16. So sabi, parang meron pang pangalawang dahilan na sinabi sa Bible na teknikalidad ng paghihiwalay. Sinasabi ko teknikalidad kasi sa tingin ko kahit siya hinahayaan, sinasabi ni Jesus, wag mong gagamitin yan. Pagpapatawad pa rin. Ito yung pangalawa. Sabi sa unang Korinto 7:12 hanggang 16. Subalit sa iba, ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon, na kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi mananampalataya at pumayag siyang mamuhay na kasama niya, ay huwag niyang siyang hiwalayan. Kasi meron din nagsasabi, ay, kailangan pala na pangasawa ko, Christian. Hindi pa ako Christian, ngayon Christian na ako, yung asawa ko hindi Christian, hihiwalayan ko ba siya? Unequally yoked ba yan? Ito sinasabi, hindi, manatili ka kahit siya hindi Christian. Ito yung sinasabi dyan. Sabi sa verse 13, at kung ang babae ay may asawa na hindi Christian, mananampalataya, at pumayag ang lalaking ito na mamuhay na kasama siya, huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Remain as you are. Sapagkat ang lalaking hindi nananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Hindi ibig sabihin magiging Christian siya. Pero kung matapat kang Christian, malamang mahawa yung madala mo sa faith. Yung asawa mo, kung faithful Christian ka. Sapagkat ang lalaki hindi nananampalataya ay magiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa at ang babaeng hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi, ang inyong mga anak ay magiging marumi, ngunit ngayon sila ay mga banal. So yon, sinabi lang, huwag ka makikipaghiwalay. Merong posibilidad na dahil Christian ka, sila ay makakilala rin. Pero hindi yun garantisado. Pero ito yung pinag-uusapan natin, subalit, sabi ng mga theologian, ito yung second reason na lehitimo. Kung humiwalay, nag-divorce, ang hindi mananampalataya ay hayaan siyang humiwalay. Bakit ba pinag-uusapan to? Ang pinag-uusapan dito, remarriage. Ibig sabihin, pag inilayasan ka, pwede ka bang mag-asawang muli? Ang sinasabi dito, oo, ang kapatid na lalaki o kapatid na babae, hindi nagagapos, he's not bound doon sa marriage na yon, sa mga gantong kalagayan, sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos sa kapayapaan. Asawang babae, paano mo malalaman kung maliligtas mo ang iyong asawa? Asawang lalaki, paano mo malalaman kung maliligtas mo ang iyong asawa? So ito yung tinatawag na divorce because of desertion o yung pag-abandona. So may mga nagsasabi na pag inabandona ka, Christian ka, walang nagkanulo, no? At hiniwalayan ka, pwede kang mag-asawang muli. Pero this violates yung sinasabi dun sa Deuteronomy 24:1 na pag naghiwalay kayo, other than sexual immorality, hindi ka pwedeng mag-asawa. So ang sinasabi ng mga guro sa Biblia, ito pa rin yung first exception clause na iniwanan ka kasi nakiapid siya. Kaya, pasok ka dun sa first exception clause, yung tanging rason na iniwanan ka dahil siya ay nakipagsama o nakipagkanulo sa ibang tao. At dahil dyan, ikaw ay libre na sapagkat siya ay nag-commit ng sexual immorality. So, tama yung sinabi ni Jesus na isa lang ang dahilan. Pag yung asawa mo tuloy ng pakikiapid, at ikaw ay nag-file ng divorce, pag nag-asawa siya, adulterous siya. Pag nag-asawa ka, hindi ka adulterous. Yan ang, sabi ko, teknikalidad. Huwag po tayong magmadali na sabihan, aha, pwede na pala akong mag-asawa ng iba. Sapagkat magagaya tayo sa ginawa ng mga Hudyo noong unang panahon na kinukondemnam na ng Panginoon na dahil lamang nagkaroon ng teknikalidad, ang sa totoo lang, gustong-gusto mo na makapaghiwalay, naghahanap ka lang ng dahilan. Kaya,
ito pong binuksan nating topic na to ay napakalawak. Napakaraming sitwasyon. Hindi po masasabi lahat ng sitwasyon mula sa pulpito. Ito yung tinatawag na basic doctrine. No? Ngunit, ang susunod na kabanata natin ngayon ay ang tinatawag na pamantayan. Sapagkat hindi ang teknikalidad, hindi ang papel, kundi ang puso ang tinitingnan ng Panginoon. At sinimulan natin ang ating usapin sa pagsasabi at pagbabasa ng Malakayas that God hates divorce. Kinasusuklaman niya ang diborsyo. Kahit ito ay meron teknikalidad na dahilan, kahit ito ay walang teknikalidad na dahilan, kahit ito may papel, kung Kristiyano ka, nakipagdiborsyo ka, kahit may sapat na teknikalidad na dahilan, ito'y kasuklam-suklam pa rin sa Panginoon. At sa buong Biblia, mabibigla kayo na ang pamantayan tungkol sa pag-aasawa, yung tinatawag na standard kung ano ba ang tingin ng Panginoon sa pag-aasawa ay nasa libro ng Hosea. Hosea, the book of Hosea, ang nagpapakita ng pinakamanlinaw na sulyap natin kung ano ba ang panuntunan ng Panginoon sa mag-asawang lalaki at babae. Una muna, sasabihin ko sa inyo na ang kaligayahan ng tao ay hindi nakasalalay sa pag-aasawa. Minsan, yung ating mga dahilan para tayo'y manatili o makipaghiwalay, ang ating dahilan ay magiging maligaya ba ako pag ako'y nanatili sa relasyon na to o hindi. Hindi po yun ang dahilan ng pag-aasawa. Ang pagiging maligaya ng isang tao ay nakasalalay sa kanyang relasyon at pagsunod sa Diyos. Pag ginawa mong dahilan ng pananatili o pag-alis sa pag-aasawa, yung kaligayahan, yun po ay ang maling dahilan. Ibig sabihin, pag ako ay nag-iisip ng gano'n, sabihin ko, what does God want me to do? Hindi yung ano ba yung practical na aking gagawin. Hello? Nakukuha niyo po yun? Lord, ikaw ay hinayaan mo malagay ako sa sitwasyon na to, ito ang aking gagawin. Mauuwi sa aking kagustuhan. Hindi. Lord, ano po ba ang gusto niyong gawin ko? Maaaring yung sinabi niyo sa akin ay gusto kong gawin o hindi, ngunit mas matalino ka sa akin, ikaw ang aking susunodin. Ang ating kaligayahan ay nakasalalay sa ating relasyon sa Panginoon sapagkat kung tama ang relasyon natin sa Diyos, kaya nating itama ang relasyon natin sa bawat isa, lalo na sa mga mag-asawa. Naniniwala po ba kayo dyan? Marami akong kilalang ganyan. Talagang yung lalaki, talagang dorobo. Talagang dapat na siyang hiwalayan. Dapat tagtarin ng pinong-pino. At ipakain sa tilapia. Ganun siya kasama. Pero yung babae, sabi niya, Lord, gustong-gusto na pang hiwalayan, ngunit sabi mo, magpakalakas ako at magtiwala ako sa inyo. Marami na po ako nakita yung lalaki na turn around. Meron din naman ako nakita na hindi nagbago yung lalaki, ngunit nanatili yung babae. Kahit nangangalo niya yung lalaki. So kahit hindi siya masaya dun sa kanilang pag-aasawa, ngunit yung babae ginagamit ni Lord in a powerful way. Tinatawag na heart obedience. Pero pag sumusunod ka sa Panginoon, sa mga mahirap na pagsunod, makakaasa ka na yung kanyang biyaya at grasya at kapangyarihan, napakalakas sa buhay mo. Isipin mo, ang sinusunod mo, hindi yung gusto mo. Itong asawa kong dapat nang gawing sisig sa mga tilapia, pakikisamahan ko, ipagpe-pray ko pa siya, Lord, iuwi mo na to sa langit. Take it. Alam mo, pag may nakita ako ng babaeng ganon, alam nyo, pag may babae na nagsiserve, maganda siya, mayaman, nabibless ako doon, pero pag may nakita akong misis, na inaapin ng lalaki, ngunit nagpupuri pa rin sa Panginoon. Yung kaligayahan niya na kay Lord, sinasabi ko, alam mo, that's the faith I want. At yung mga nakapaligid niyang kapitbahay, nagtataka sa kanya, ngunit sabi niya, anong lakas meron siya? So, maaaring hindi pagbaguhin yung lalaki, ngunit ang Hosea ay nagpapakita sa atin ng pamantayan. Sapagkat ang pamantayan dito sa Hosea ay nagpapakita kung papaano na si Jesus pinakasalan ng kanyang simbahan. Sino ba ang simbahan? Who's the church? Ikaw at ako. Ikaw ba hindi ka na nagkakamali? Hindi ka man nangangalunya kay Lord? Ano ba yung pangangalunya kay Lord? Idolatry.
Di ba? Ang bait-bait ni Lord sa atin, pero minsan may ginagawa pa rin tayong kasalanan na alam mong labag sa kanyang kagustuhan, ngunit ginagawa mo pa rin. Hinihiwalayan ka ba niya? Sino dito ang hindi nagkasala ng 1 whole month? Lagi kong tinatanong sa inyo. Alam ko na yung sagot eh. Walang sumasagot. Okay lang. 1 buwan kang hindi nagkasala. Sino? Huwag ka magsisinungaling, nagkasala ka na. 1 week. Ibig sabihin, nagkakasala tayo kay Lord. Pangangalun niya yan. Di ba sabi ko, tuloy-tuloy? Pero, pinipigilan mo yung sarili mo, alam ni Lord yung heart mo. Pag nagkasala ka, nagsusorry ka, di ba? Does He forgive you? Yan ang basihan. Ngayon, yung asawa mo, nangangalun niya, gusto mo hiwalayan? Hindi mo siya mapatawad. Kaya ibinigay ni Lord yung Hosea na pamantayan sapagkat dito mo makikita ang hehemplo kung paano hindi teknikalidad, ngunit matinding pagsunod sa Diyos na kontrolado ang lahat ng buhay at puso natin. Napakahirap po. Alam ko napakahirap na makisama sa taong nangangalun niya o sa taong gusto mo nang hiwalayan. Ngunit walang ibinibigay na utos sa atin ng Panginoon na hindi natin kayang sunodin sapagkat kasama ng utos ay ang lakas na makasunod. Ano ba tong si Hosea? Bakit ito ang napili ni Lord na gawing example? Kilala niyo si Hosea? Nag-asawa siya na ang pangalan ay Gomer. Hindi si Goma. Gomer. So si Gomer, sabi ni Lord kay Hosea, pakasalan mo para magawa kong ehemplo sa mga tao itong si Gomer. Si Gomer ay isang matatawag natin na prostitute. Pero sabi ni Lord, wag mong hiwalayan. Kahit nagkaganyan siya. Kahit sirain niya ang kanyang panata sa pag-aasawa, kahit anong sakit, kahit anong pagtataksil, kahit anong paghihirap, kahit anong kanyang gawin, manatili ka sa kanya sapagkat ipapakita mo bilang ilustrasyon doon sa mga taga-alabang CCF Tagalog 5,000 years from now na ito ang pamantayan ko tungkol sa pag-aasawa. Para makita mo kung gaano kamahal ni Lord ang kanyang simbahan, ganun din dapat mahalin ng asawa ang kanyang asawa. Ito ang ehemplo. It sets the standard of relationship in marriage for Christian people. Sabi sa Hosea 1:2, nung unang mangusap si Yahweh sa Israel sa pamamagitan ni Hosea, sinabi niya, mag-asawa ka ng isang babaeng nakikipagtalik sa iba't ibang mga lalaki. Tindi, no? Itong ginamit ni Lord na pamantayan. Magkaroon ka ng mga anak sa kanya sapagkat katulad din ng babaeng iyan, ang mga tao sa luping ito na nagtaksil sa akin, I will use you as an illustration. This is the will of God for you. May problema ka sa asawa mo? Ngayon? This is the illustration. Alam ko mahirap. Pero iba eh. Iba ang Christian eh. Bakit ba sa tingin mo binigay sa atin ng Holy Spirit? Sapagkat ang mga pagsunod natin ay supernatural. Ito ang sasabihin ko sa iyo. Pag sumunod ka sa Panginoon, sa mga halos imposibleng kautusan, now you will know the grace of God. Sapagkat yan ang pinapagawa kay Hosea para bigyan tayo ngayon ng ehemplo. Sapagkat sa mga dadating na panahon, makikita mo dito sa Hosea na kahit nagtaksil ang Israel sa kanya, lilipunin niya ang mga ito at kanyang ibabalik. I-restore niya ito. Sapagkat ang Israel, tulad din ng mga ibang mga Kristiyano, ay nagkakaroon ng mga kataksilan laban sa Panginoon. So ang puso ng istoryang ito, si Hosea na isang propeta ay dapat maging tapat at dapat magpatawad kahit anong gawin ng taksil fornicator niyang asawang si Gomer. Kahit meron siyang karapatan, meron siyang teknikalidad na hiwalayan. Sila sabi, wag mong hiwalayan. Ngunit nakalagay sa teknikalidad na pwede mo siyang hiwalayan, ngunit wag mo siyang hiwalayan sapagkat akin ka. You are a Christian. Siguro sa mundo sa labas, pwede nang hiwalayan, pero you are a Christian. Napatawad ka ng napakalalim, kaya meron kang kakayahan at eksperyensya na magpatawad ng iba. Ang nagpapatawad ng ganito kalalim, ay yun lamang taong napatawad ng gantong kalalim. Tama ba? Ay, ayoko magpatawad ng ganyan. Pero pinatawad ka ni Lord ng ganyan, no? Pero ikaw, ay, ayoko. Ganon ang katumbas niyan. Sapagkat sinasabi ni Lord,
aking ire-restore ang Israel, aking ire-restore ang mga Kristiyano. Sabi sa Hosea 2, ang lupa'y sasagot sa trigo, sa bagong alak at sa langis at sila'y sasagot sa Jezreel. Ang aking ininasik para sa akin sa lupa at ako'y mahahabag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan. At aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan, ikaw ay aking bayan, at siya'y magsasabi, ikaw ay aking Diyos. Ito ang sinasabi na restore ang Israel, at gusto ni Lord tayo ay restorative din. Gusto niya tayo nagpapatawad at naghihikayat na makipagkasundo kahit may kataksilang ginagawa sa atin. Ganyan ba ang trato ni Jesus sa simbahan? Ganyan, di ba? Ikaw ba, nabigo mo na si Jesus sa iyong pamumuhay? Kahit kailan ba, ikaw ay kanya sinabi, ayoko na, hindi ka na Christian, umalis ka na. Ayoko na sa'yo. Masasabi ba natin na paminsan-minsan, maaaring aksidente o pagkakamali, although minsan siguro dumadalang na, nagagawa pa rin natin ang mga dati nating pagtataksil kay Lord? Pinapatawad ka ba niya? Bilang Kristiyano, ang ating reaksyon sa ating mga asawa, kahit anong kasalanan, kahit anong problema, ang ating instant reaction ay forgiveness. Bakit? Araw-araw, tumatanggap tayo ng forgiveness. Pero, kung sa tingin mo, para kang Pariseyo, di ba yung mga Pariseyo, matutuwid yan eh. Walang mga kasalanan yan eh. Ay hindi, dapat katulad ko siya, tuwid din siya. Hindi pwede yan. Pero sabi mo, alam mo, Lord, tsaga-tsaga mo nga sa akin eh. Maaaring hindi ako nangalun niya physically, pero alam mo, Lord, dami-dami ko nang alam. Pero pinapatawad mo pa rin ako. Yan ang pamantayan. Restorative. Huwag yung technicalidad. So kung ikaw ay merong asawa ngayon na hindi matapat, remain faithful. Si Lord ang bago mong asawa muna at siya ang iyo munang lapitan. Hanggang ituwid siya, kasi meron akong kilala ganyan eh, yung asawa niya, nangangalo niya. Kilala kong pareho. Sabi ko dun sa lalaki, alam mo, pinagpe-pray kita ha, pero ang pinagpe-pray ko sa'yo, matisod ka, makidlatan ka, mahulog ka sa isang swimming pool na punong-puno ng pirana. Yan ang pinagpe-pray ko sa'yo. Bakit? Kasi ang tigas ng ulo mo. Sa tingin ko, parang yung tupag, pag nabalian, iiyak sa Panginoon. Pinagpe-pray ko yan kasi mahal kita. At mahal ko rin yung pamilya mo. Alam mo ba nangyari kay Gomer? Si Gomer nadisiplina at tumuwid. At yan ay nasa Hosea 3, 1 hanggang 3. Sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa. Bagaman siya ay nangangalunya, sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel. Nakita mo ang pamantayan, the standard is God's love for you, the church in Israel. So kahit nangangalunya siya, mahalin mo pa rin siya. Kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay at mga pasas, kaya't binili ko siya. Alam mo nangyari kay Gomer? Sa sobrang, sobrang pagiging prostitute, para na lamang siyang karne na ibinebenta sa slave market, dun sa tindahan ng mga alipin. Kaya't binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak. So itong si Hosea, kahit nangangalun niya yung kanyang asawa. By the way, si Gomer hindi nangangalun niya ng affair. Ha? Prostitute siya. Business to. Hindi ito yung nagkamali lang. Nagustuhan niya yung ka-office mate niya. Nag-affair sila. Hindi. May business siya. Nagpapabayad siya. Ganun katindi. Itong asawan to. Kaya siya ngayon na ibinebenta na lang na parang karne. At alam mo kung sinong tumubo sa kanya? Si Hosea. Ganong kalayo ang pagpapatawad, pagtupad sa pangako sa kanyang asawa ang ipinagagawa ni Lord kay Hosea at binibigay na ehemplo sa atin. Kamusta yung sitwasyon mo? Naikukumpara mo na ba? O hindi mo na nakalimutan yung teknikalidad kanina? May teknikalidad. Kaya sinasabi ni Lord, hindi yung panglabas, kundi yung panloob. At ito ang panloob,
na inuutos ka sa niya. At sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin, huwag ka nang mangangalunya o makipagtalik pa sa ibang lalaki. Ako ay magiging tapat sa iyo. I will restore you. Mga lalaki, yung mantingin mo sa asawa mo na nagkamali o sabihin na natin nangalunya. O sasabihin mo kay Lord, hindi pwede. Hindi pwede. Meron na akong Matthew 5:32. Meron na akong Matthew 19, verse 9. At meron pa akong 1 Corinthians 7. I divorce you, I divorce you, I divorce you. Yan mga gagawin mo? Pag ginawa mo yan, para kayong mga Pariseo. I have the paper. Pero ang pamantayan, ikaw pinatawad. Mahirap? Hindi mahirap. Imposible. Posible lamang sa mga taong pinatawad at patuloy na pinapatawad. Ang ibinayad ni Hosea ay 30 piraso ng pilak. Natatandaan niyo ba yun? 30 pieces of silver. Sinong ibinenta ng ganun? Si Jesus. So makikita mo talaga dito na tinutubos tayo ni Lord. So nakita niya si Gomer na ibinebenta at imbis na iko'y kanyang itatwa, siya'y naawa. Meron po ako mga kinuhang picture para makita na magkaroon tayo ng idea. Ito po yung mga artwork na patungkol dun sa istorya ng Hosea sa Bible. Nagtuturo kami sa mga bata ng Bible, lagi ko nilalagyan ng picture. Ayan, nakikita mo si Hosea, binabayaran niya. Nakikita mo yung mga tumatawad. Pwede kong gawing sex slave. 20 pieces of silver. 21 pieces of silver. Nakatayo si Hosea. Asawa niya yun. 25 pieces of silver. 30 pieces. Kinuha niya yung asawa niya. Kaya mo mong patawad ng ganyan? Well, that's what God is saying. Pero alam mo, kung alam mo yung lalim ng pagpapatawad ni Lord sa'yo, that should not be a problem. Next. Yan. Kanyang minahal pa rin. Yan po ang pamantayan na binibigay. Alam nyo, sa lumang tipan, pag nagkaroon ng adultery o naging prostitute ang may asawa, pwedeng patayin. Si Hosea could have killed her. Paano pinapatay ang mga nangangalunya? Binabato. Sakit patay ng pagbabato. Buti pa, pugutan ka na lang ulo, patay ka na. Isipin mo, babatuhin ka. Pero hindi. Nagbayad pa siya. In fact, nung aktibong nangangalunya, si Gomer, alam mong ginagawa ni Hosea? Kung basahin mo yung buong libro ng Hosea, sinusundan niya. At pag may pangangailangan, ito yung utang niya. Iniintay niya magbago, pinagpe-pray niya habang aktibong nangangalunya at nagpo-prostitute. Lord, baguhin mo. Nakaranas ka naman ganon? Meron ka mahal sa buhay, pinagpe-pray mo, iniluluhod mo. Hindi ka sumusuko. May mga nanay ako, alam, sa ganyan nilang anak, nagda-drug addict yung kanilang anak, naglalasing. Pinagpe-pray, talagang walang tigil taon hanggang nagbago. Alam niyo kung sino yung kilala kong ganon? Yung nanay ko. Kasi ako, nagiinom ako, 12 years old, lasenggo na ako. Talagang yung nanay ko, pinagpe-pray ako. May intindihan natin yan sa nanay, Sa nanay. Pero ito, sa asawa, kaya mong gawin yun, sapagkat yan ang ginawa ni Hosea. Hanggang natuntun niya na talagang wala na si Gomer, laglag na, at kanyang tinubos. Teka muna, may pamilya bang ganong istorya sa Bible? Dapat pupunta na sa impyerno? Dapat isang kasalanan pa lamang, siya'y makondina na? Pero pag humingi ng tulong, sinasagip, sino yon? May pamilya bang ganong istorya? That's you and me, di ba? For Christ came to save sinners. For He loved us. Kaya tayo'y kanyang tinubos. Yan ang pamantayan. Kaya kalimutan mo yung teknikalidad. Sabi sa Hosea 13:14, tutubusin ko ba sila mula sa kapangyarihan ng Sheol? Tutubusin ko ba sila mula sa kay kamatayan? O kamatayan, nasa nang yung mga salot? O death worth your sting? Yan ang sinasabi. Sa tingin mo, pababayaan kita sa impyerno? Sa palagay mo, EJ, kahit gegewang-gewang ka, paulit-ulit ka minsan, palagay mo, bibitawan kita, EJ? Ha? Bibitawan kita? Hindi kita bibitawan. Pero yan din lang sinasabi ni Lord. Ganun ka din sa asawa mo. Wag mo siyang bibitawan. Sabi sa Hosea 14:4, aking gagamutin ang kanilang pagtataksil,
Malaya ko silang iibigin sapagkat ang aking galit ay naaalis na sa kanila. So, ibig sabihin, aking gagamutin. Alam mo, ibig sabihin nun, parang walang nangyari. Ganyan ang Panginoon sa Israel, ganyan si Hosea kay Gomer, ganyan si Kristo sa bawat isa sa atin. Ngayon, maging ganyan ka rin sa iyong asawa. Pero hindi nga ganyan. Minsan nga sa atin, hindi nga nangangalunya yung asawa. Alam nyo, meron dito yung mga technical divorce. Magkasama kayo, hindi kayo divorce, pero hindi na kayo nag-uusap. Kasi sa dami na ng atraso, hindi ko siya hiwalayan, pero hindi ko siya kakausapin. Para siyang persona non grata. Di ba? May ganun Wala na, parang siya, huwag lang kausapin. Technical divorce in your heart. Wala kang ang papel, hindi mo nga siniwalayan, pero hindi mo siya pinapatawad. Ginagatungan mo yung galit. Alam mo, pag nag-asawa ka, mga kabataan, pag nag-asawa kayo, tatandaan nyo to marami kang palalampasin. Hello? Sino may mga asawa dito? Amen? Marami kang palalampasin. At ito naman sasabihin ko sa mapapangasawa mo, mas marami siyang palalampasin. Tama ba mali? Pag hindi ka nagpalampas, mamaya technically divorce na kayo. Ang tratuhan yung iba, maya-maya naghahanap ka na ng iba. Dahil ikaw'y pinalampas, magpalampas ka rin. Ipag-pray mo siya. At yung pamantayan na yan, na aking idiniliber sa inyo, ng aking buong puso, alam ko mahirap, ngunit yan ang ehemplo na gustong makita ng Panginoon sa mga mag-aasawang Kristiyano. At ito ang dahilan kung bakit niya kinasusuklaman ang diborsyo kasi nawawasak yung pamantayan. At ang sabi nila, kahit mga Kristiyano, madalas na ring maghiwalay. Kaya yung ating mensahe kung paano minahal ng Diyos ang mga katulad natin ay hindi na mapatid. Sapagkat tayo mismo na kanyang simbahan ay nagdidiborsyo kaliwat kanan. Tandaan nyo, itong konteksto ng ating pinag-usapan sa Mateo 5, di ba? Itong Matthew 5, mula sa umpisa, ang kanyang binabanatan dito, yung mga ipokritong pariseyo, na sinasabi nila panglabas kami mga godly people, pero sa loob bulok. Kaya dinudukot ni Lord yung kanyang katuruan, dinudukot niya talaga sa puso. At yan din ang katuruan sa atin. Masasabi natin tayo mga Kristiyano, at yung asawa natin ay mga pagano, ngunit hindi natin maipakita ang pagmamahal ng Kristiyano. Para tayo mga pariseyo. Sa salita, sa itsura, Kristiyano, ngunit hindi maipakita ang pinakamatinding simbolo ng pagiging Kristiyano. At yon ay ang pagpapatawad. Ba't ba tayo Kristiyano? Bakit? Kasi pinatawad tayo. Maaring hindi kayo pumapatay, ngunit kayo namumuhi. Maaring hindi kayo nangangalunya, ngunit sa isip nyo kayo nangangalunya. Maaring hindi kayo nagdidiborsyo, ngunit makakuha lang kayo ng papel, nagdidiborsyo na kayo. Hindi yan ang hinahanap ko. Sa pagtatapos po, alam niyo, katulad din nung kapanahunan ni Jesus, nung kanya itong itinuturo, yung mga Grego at mga Romano, yung diborsyo napaka-common. No? Ngayon, napaka-common din. Yung itinuro ko sa inyo, ito yung teknikalidad at saka yung pamantayan. Now, you need to talk to your God. Napakaraming sitwasyon at kung magiging tapat ka talaga, Lord, talagang ipakita mo sa akin ang dapat kong gawin, ipapakita niya sa'yo. Pero pag nagfo-forum shopping ka, naghahanap ka ng opinion na naaayon sa iyong gusto, ay may makikita ka rin. Ngunit niliwanag natin na ang puso ng pag-aasawa ay katulad din ng pagmamahal ng Diyos sa ating mga makakasalanan na kanyang sinagip. Pinapanalangin ko na kung nasa mahirap kang sitwasyon, bigyan ka talaga ng wisdom ni Lord. No? Pero may lumapit sa akin, Pastor, meron na akong dahilan para hiwalayin yung asawa ko. Pwede mo bang i-approve yung aking pagdidivorce? Kasi sabi mo sa Bible, meron teknikalidad. Hindi ko kailanman bilang pastor na aaprubahan ang pagdidiborsyo. Ipapaliwanag ko sa iyo, sasabihin ko, is between you and God.
ang ipapayo ko sa iyo, pagpursigihan mong magkasundo, makapagpatawad, maging katulad ka ni Hosea. Pero hindi ko sasabihin, sige, okay, meron ng 3 verse kang pwedeng gamitin para hiwalayan mo yung asawa mo. Sapagkat kakayanin mo kung hihingi ka ng tulong sa Panginoon, kahit ang sitwasyon mo ay mayroong pangangalunya na ginagawa ang iyong asawa. Tatapusin ko po ang ating mensahe ngayong hapon, tulad din ng pagtatapos ko nung huling ako'y naandito. Sapagkat ang kautusan ng Panginoon, yung kanyang 6 antithesis, ay talagang napakatindi po. Kung hindi ka seryosong Kristiyano, palagay ko babalik ka pagtapos na ang Matthew. Dahil napakatindi ng katuruan. Ngunit pag ito ay yung sinunod, humingi ka ng tulong kay Lord na ito'y masunod, mararamdaman mo ang tulay na kapangyarihan ng pamumuhay bilang Kristiyanong may pagsunod. Kaya tatapusin ko po ito sa pagbasa ng Roma 12. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayo maghihiganti. Iupaubaya ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon, subalit kung nagugutom ang iyong kaaway. Yung asawa mo ba kaaway mo? Pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kang magpapadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. At sa tulong ng Diyos, kaya mong gawin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mensaheng ito na kahit alam ko, Panginoon, na maaaring nagkaroon ng mga katanungan ang ibang tao, ngunit maliwanag ang iyong kautusan. Sana, Panginoon, pag naririnig namin ang malinaw mong utos patungkol sa mga bagay na ito, hindi kami maghanap ng opinyon na maaayon sa gusto naming gawin at hindi isinasangguni o isinusuko sa inyong kagustuhan sa aming buhay. Sana, Panginoon, habang araw-araw kami tinuturuan mo na maging matapat sa iyo at nagkakamali pa rin, maalala namin, ang bait ni Lord sa akin. Sana pag may nagkamali sa amin, lalo na ang aming mga asawa, masabi namin na, Lord, tulungan mo ako na kung paano mo ako tinatiyaga, paano mo ako pinapatawad, kung paano ako pinagpe-pray aking sarili, aking tiyagain at ipag-pray din ng aking asawa. Tulungan mo kami, Panginoon. Napakahirap na po talaga ngayon ng mundo. At lalo na may mga kapatid ako dito, alam ko na napakahirap ng kanilang sitwasyon. Ikaw ang magpayo sa kanila at maggabay sa kanila. Bigyan mo sila ng lakas, bigyan mo sila ng kapayapaan. Help us to be obedient to you, Lord. At salamat sa iyong pangako na yan nga po iyong gagawin. Salamat sa iyong salita, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.